Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ito ho yung ating unang pambungad ho natin. Aksidente na duguan pero wala hong pumapansin. Pinagpasapasahan pa sa ospital. Ayaw pang gamutin. Buti na lang sumaklolohot na saksihan ho to ng Kilos Pronto team. Nabigyan ho ang biktima ng medical attention. Pero ang ospital, manda kayo ha. Ambalusin namin kayo. Panoorin ho to. Duguan, walang malay at nakahandusay na lalaki sa tabi ng kanyang motorsiklo. Ang eksklusibong naaktuhan ng Kilos Pronto team habang binabaybay ang Delpan Bridge sa Tondo, Maynila. Walang makapagsabi kung siya ay biktima ng hit and run o isa lamang self-accident. Wala ring ID na pagkakilanlan ng biktima. Tiningnan ng Kilos Pronto team kung may pulso pa ang biktima. Kilos Prontong tumawag kami ng ambulansya. Pero unconscious pa rin yung tao eh. Hindi naman namin magalaw rito. Wala kami treatment. Kung pwede ho, ambulance na lang. Okay. Ayon sa pulis at sa enforcer na dumating sa lugar, hindi raw nila pwedeng pakialaman ang mga ganitong klaseng aksidente. Kasi po sir, baka po may mga may tama po yung niya, may fracture po yung katawan o yung balikat, kaya po hindi po natin pwedeng galawin yung nakakaalam po sa medical po para po siya ay malapatan ng maunang lunas. Tanging medical technician lamang ang maaring makialam. Matapos ang ilang minuto, dumating ang rescue team ng Philippine Red Cross. Agad kinabitan ng cervical collar ang biktima, inilagay sa spine board at nilagyan ng spider strap bago isinakay sa ambulansya. Sa kalapit na GAT Andres Bonifacio General Hospital, unang dinala ang biktima pero tinanggihan ito ng ospital. Wala po kasi kami neurologist na doktor natin. First schedule din po talaga ang GAT. Kahit kritikal ang kondisyon ng pasyente, kinakailangan pang bagtasin na matinding traffic para lamang mailipat sa Philippine General Hospital ang pobreng rider. Receiving, there, emergency 1, 1023, PGH. Okay, ito mga ka-KP, nakakabwisit ho ito. Kasi una tinanggihan. Sana man lang binigyan ng paunang lunas. Kaya ito, tingnan natin Lex. Nasa telepono natin ngayon si Yusek Eric Tayag, spokesperson ho ng Department of Health. Yusek Tayag, magandang gabi ho. Live ho tayo sa UNTV. Kasama ho natin si Alex Santos. Good evening ho. Magandang gabi po. Okay, live ho tayo sa UNTV. Ben Tulfo ho to, Kilos Pronto, kasama si Alex Santos. Sir, ano ho ba talagang protocol and standard ho siguro kung pag-uusapan sa mga ospital kapag may emergency ho, agaw buhay o di naman kaya, ito walang malay ho, dinala pero tinanggihan dahil wala raw silang neurologist. Something ho na sana man lang binigyan ng paunang lunas. What can you say about this, sir? Una muna, kung yan po ang naibalita, hindi na bigyan ng pangunahing lunas po. Ang talaga po dapat ginagawa sa mga emergency at serious cases ay binibigyan ng medical attention po yan kaagad at gumagawa na isang assessment at kung may maibibigay ng gamot na makakapagbigay ginhawa kahit pansamantala ay binibigay na po. At kung yan po ay walang kakayahan po yung hospital, kailangan po magkaroon ng procedures po kung saan maililipat po yung pasyente sa ospital. At pangalawa, dapat po papayag yung pasyente o kamag-anak sa paglilipatan po. At yung hospital naman po ay tatanggapin po yung pasyente. Yan po ay base sa Republic Act 8344. Pag hindi po ganito ang
nangyari o ginawa, mayroong paglabag, yan po ay magiging isang refusal at yan po ay mayroong mga kaakibat na penalty kasama ng pagkakulong po. Yusek, ano ho yung sanction kapareho? Malinaw ho, hindi ho nila tinanggap kasi wala daw ho silang doktor pero hindi ho nila ginawa yung pansamantalang lunas man lang bago mailipat kasi ano ibig sabihin walang doktor po? Wala daw silang neurologist, sabi ho ng mga nasta sa Ginaldo, what's this hospital? Hindi po pwedeng gano'n. Kailangan kahit sino po yung doktor po ron, ay kailangan pong may ibigay pong medical treatment kahit paano po. At sila po ang mag-arrange ng paglilipat ng pasyente kung wala silang kakayahan. At yan po ay kailangan dalhin nila sa ospital na siya namang tatanggap. Hindi po pwede yung Andres. bibigyan ng lunas at hindi po tatanggapin. Ang pangalan ho ng ospital, Yusek Tayag, is Gat Andres Bonifacio. Tinanggihan ho nila kasi wala raw silang doktor, kahit man lang sana in-stabilize ho man nila or make sure na hindi na ho unconscious. Kaya naging nangyari ho rito, binahi pa ho, pampuntang dito sa PGH, Philippine General Sino po Hospital. nagbiyahe ng pasyente? Yung mga staff ho ng Red Cross, kasama ho yung Kilos Pronto team. At doon ho nangyari. Ngayon ho ay comatose na ho ang pasyente. It made a difference siguro kung medyo pansamantala man lang ho sana, nagawan ho nila ng paraan noong mga panahong yon. Kaya lang ho, ang nangyari, inilipat ho, pinalipat ho agad. Nilipat na lang ho ng Red Cross. Pero yung travel time could have, kahit na pa-stabilize man lang sana ng pasyente, Yusek. Opo, at sana po ay makarecover po yung pasyente. Dadasal po kami at sana ay magawan po ng paraan. Malungkot po nangyari. Ang ginagawa po namin ay tumatawag na po kami at nang binigay niyo sa amin yung balita, i-verify po namin ang mga pangyayari. Subalit para doon po sa taga-subaybay niyo po sa mga ospital, baka po maulit po muli yan. Kailangan muna po magbigay po ng medical attention bago ilipat. At yung hospital mismo ang talaga pong gagawa ng paraan para mailipat at yung hospital naman pong tatanggap ay nakahanda na po. Okay. Yusek, si Alex Santos po to. Magandang gabi sa iyo, Yusek. Magandang gabi. Tanong ko lang, Yusek, kung ang mga ospital po ba, mga pampublikong ospital po ba, tulad po dyan sa Gat Andres Bonifacio, may talaga po bang totoong may kakulangan po talaga po ba tayo sa doktor? May mga ospital pong walang kakayahan at yan po naman ay nakalagay sa batas natin. Kung wala silang kakayahan, kailangan ilipat nila yung pasyente sa ospital na may kakayahan. Subalit, may mga kondisyon po yun. Una, kailangan magbigay sila ng kahit papanong medical attention. Hindi yung tanggi lang ng tanggi, Pangalawa, papayag yung kamag-anak o kung unconscious po yan, sila mismo ang maglilipat at i-arrange sila doon sa paglilipatan at tatanggapin. At wala pong depositong kailangang o perang kukunin kahit na po yan ay emergency o kaya po ay agaw buhay o kaya baka baldado po yung pasyente. Kailangan po unahin muna yung pasyente. Okay. Yusek, quickly na lang ho. So ano ho magagawa ninyo para lang ho doon sa pamilya ho ng pasyente? Anong sanction ho ngayon na pwedeng ihanda ho para sa ospital na karakarakang tinanggihan agad, ipinalipat agad sa ospital dahil walang doktor? Ito ho ba talagang may magagawa ho yung DOH natin? Una muna, mag-focus muna tayo doon sa pasyente na sana ay kumanda po ang dating niya. At hindi po, at maging maayos po lahat. Yun na muna pong unahin natin. Yung tungkol po sa nangyari po sa ospital, sa tumanggi po, pangkaraniwan po kung opisyal pong magre-reklamo po yung kamag-anakan, ang Department of Health po ay magsasagawa po ng investigasyon po. With that, Yusek, kami nagpapasalamat ho sa inyo. Maraming salamat. Magandang gabi.